Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa aming nagmamahal. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa aming nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa aming nagmamahal. Ito na yata yung ayoko na message po. Hindi ko po talaga matanggap na ito na yung huli po na yung lamayaw ng kapatid namin. Ito na yung huling gabi na kasama ito namin. At bukas po ay ihahatid na po namin siya sa huling hantungan. Ako po yung panganay niyang kapatid. Ako po yung huling kasama niya nung siya ay nalagutan ko ng hilingal sa doon po sa Kalapan. Hindi ko po siya hiniwalayan hanggang sa morgue. Pinapagising ko para matagal pa yung St. Peter, hindi ka pang masusugatan, pwede ka pang gumising, sabi ko. Matagal pa bago dumating yung St. Peter. At naiuwi po namin yung kanyang katawan dito ng alas 6 ng hapon. Pagdating po namin, may 4 pang nakapila. Kasi siguro gusto pa rin niyang mabuhay. Gusto pa rin niyang makasama po. Wala mo po kami. Madaling araw na po namin siya narito dito. Totally maraming salamat sa pagmamahal, sa mga kabutiang ginawa mo sa amin. Lalo na sa akin. Sa akin na solo parent. Siya po lahat talaga ang kasama ko sa ospital. Sa lahat. Sa paggabay sa 2 kong anak, lalo na po yung aking panganay. Siya po ang aking naging sandalan sa lahat. At sa lahat po ng aking mga kapatid at ang aking magulang. Alam ko po na aking magme-message ng ganito para po hindi mag-segue. Ito po yung ginawa ko, nag-notes na lang po ako. Maraming salamat kapatid ko sa pagmamahal at kabutihang pinakita mo sa amin. Hindi ka lang naging kapatid para sa akin, naging katuwang kita sa buhay, sa pagtulong sa pamilya, at sa pagdadala ng mga problema na magkasama natin nilalabanan. Sa lahat ng panahon na nahihirapan ka, nandyan ka. Sa lahat ng panahon na nahihirapan ako, nandiyan ka. Sinamahan mo ako sa lahat ng aking mga journey. Minahal mo ang aking mga anak na parang sarili mo na rin. Napakabait at maunawain po ng aking kapatid na yan. Napakalawak ng puso at hindi niya kaming lahat pinapabayaan. Siya po ang abogado ng aming pamilya. Lahat po ng problema ay kanyang nasusolusyonan. Yan po ang aking gustong ma-adapt sa kanya at ma-absorb. Pagiging malawak na pangunawa, palaging positive, palaging may solusyon. Yes, sobrang sakit na tanggapin na mawawala siya ng ganito kaaga. Salamat sa lahat. Tutoy, patawad kung may mga pagkakataong hindi ko nasabi kung gaano kita kamahal at sa lahat ng mga
bagay na binigay mo sa amin. Hindi man kita mayakap bukas hanggang sa ihatid ka namin, habang buhay kang mananatili sa puso ko. Pahinga ka na. Wala nang sakit. Wala nang palaging na-ospital. Napakasakit. Ang hirap po ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Napaka-traidor ho. Nasettle po namin ang aming loob na babalik din po siya, ma-hospital lang yan. Makakauwi din. Pero pinitik kami ngayong pagkakataon nito. Matindi. Sobrang dagok. Hindi po namin sa natakalain na hindi na po siya uuwi. Dahil po, naging safe po kami palagi. Na pagkatapos pong ma-hospital ay babalik din po siya. Pero ngayon, kahit ano pong sigaw namin, wala na. Hindi na po siya babalik. Ang sakit lamang po at napakaaga. Sobrang aga niyang nawala. At sobrang biglang-bigla ho. Bilang pangalan niyang kapatid, talaga ang dagot na ito ay habang buhay ko pong pakasali. Habang buhay ko po itong aalal-alin. Anak ko na. Mahal na mahal ka namin. Lagi mo kaming gagabayan. Lalo na si Eli. Napanibago namin kung paano namin itatawid ang aming ina sa kanyang pagkawala. Salamat po sa mensahe sa inyong kapatid. Kapatid pa. Ako po yung pang-apat ng kapatid. Si Wilfredo Pastores. So, gusto ko lang pong ikwento sa inyo kung anong taong, anong klaseng kapatid siya. Anong mga nagawa niya sa pamilya namin. Siya po ay ipinanganak noong August 1983. Siya po ay lumaki sa Calatagan, Batangas kasi may pagkakataon na hinarap ang buhay din namin. Nanay ko is nagkasakit ng isang malubhang pagkakasakit at doon siya nagstay sa Batangas. Nagpatuloy ang pag-aaral niya rin hanggang grade 6. Then, after ng grade 6, nag-aral siya rito sa MH ng high school. Then, saka namin siya nakasama after elementary school. So, after ng elementary school, dito siya nag-aral ng MH. Then, nag-aral siya ng pagiging seaman sa Lyceum of Batangas. So, malayo na naman sa amin. So, during that time, graduate siya ng 2003. At the same time, nabigyan po siya ng pagkakataong makasampa ng barko at matupad ang pangarap niya sa kanyang buhay. So, meaning, siya po ang malaki ang ambag sa pamilya namin kasi kami po is isang from scratch din kami galing. Nag-umpisa rin kami sa zero. Yung magulang ko, wala kami sariling tubigan. Nakikisaka lang po kami. So, meaning, nung sumugal yung magulang ko para sa kanya kasi alam na magulang ko na baka siya na yung makakapag-ahon sa kahirapan. So, pag sugal niya, parang ito yung malaking panalo kasi yung tatay ko sugarol yun. So, sumugal siya sa kapatid ko para makapag-aral. So, may mga panahon na nag-aaway na silang mag-asawa kasi wala nang nangyayari sa... Dati kami, nakakapag-impo kami ng palay dyan. So, nung nag-aral siya, wala na, puro negative na. May utang pa. So, nawawala na sila ng pag-asa. Pero nung makagraduate siya at nung makita ng magulang ko na may pag-asa pala na umahon yung buhay namin from scratch. So, nakita ko yung bakas ng saya sa magulang ko na ito na yung inaasam-asam nilang pangarap. So, tsaka siya yung nasa kanya na yung responsibilidad
na magiging bukas ng mga sumunod na kapatid ay nasa sa kanya. Kasi kung nag-fail siya that time, maaaring kami ngayon fail din kami kasi mawawala ng gana yung magulang kong magpaaral kasi nag-fail na sa kanya. So, anong nangyari? Nakasakay siya ng barko, natulungan niya yung magulang ko, natulungan niya kami mga kapatid. So, suma total sa kanya nagumpisa, siya yung naging daan para kami ay makaahon sa kahirapan at magkaroon kami mga kapatid niya, makatapos kami, magkaroon kami ng direksyon. So, sabi nga, may nagagawa siyang pagkakamali. Hindi naman tayo perfectong tao. Lahat tayo may nagagawang pagkakamali, pero wag nating tingnan yung pagkakamali. Tumingin din tayo sa nagawa ng isang tao kung paano siya nabuhay. So, ito pong kapatid ko na ito, never siyang nasangkot sa anumang trouble, sa anumang, hindi siya nasangkot sa anumang krimen. Kahit siya ay walang asawa. Kuya, maraming salamat sa iyo. Hindi man sapat ang kahit na anong salita para may paliwanag kung gaano ang naiambag mo sa ating pamilya. Nang dahil sa iyo, umahon tayo sa kahirapan, ikaw ang nag-umpisa para magkaroon tayo ang ating pamilya ng magandang buhay. Para mas mangarap pa ang ating ama't ina at mas bigyan niya ng pansin na papag-aral kaming lahat dahil nakita niya sa iyo na pwede tayong umangat sa buhay. Dahil sa iyo, ang ating pamilya nagkaroon ng direksyon, nagkaroon kami ng pangarap. So, idadagdag ko na lang din po sa kwento ko, sa kapatid ko. Ang unang sa kanya po is 2023. So, ang huling sa kanya po is 2021 during COVID time. So, during COVID time po, na nagkaroon ng matinding dagok sa buhay niya, which is na nagkaroon siya ng sakit sa puso na hindi niya rin alam. So nagkaroon ng sintomas, nagkaroon siya ng problema, so napauwi po siya. Pag uwi niya, doon pa lang nalaman na siya pala ay inatake sa puso. So yung sa pagka-atake niya po sa puso, malaki ang damage na nangyari sa kanya. Kasi from 100%, 35% na lang yung natira sa puso niya. So, yung chance ng survival is napakaliit. So, nung makauwi po siya dito, naipagamot naman po siya. Lahat po ng kailangan na treatment na ibigay sa kanya, yung mga proseso at kailangan sa nararapat sa kanyang sakit, na ibigay naman po. Pero, wala pong assurance na hindi na siya ulit aatakihin pa. So, ito na nga po, ang isang pinakamalungkot na dumating sa buhay niya. Kasi po, normally, dadalhin lang po namin siya sa ospital. After 5 days, makaka-recover, babalik. So, naging ganun po ang routine. Every month, every other month, dinadala po namin siya sa ospital. So, ito pong huli is talagang hindi namin sukat akalain na matindi. Kasi, iba din yung naging reaction ng katawan niya nitong huling dinala dahil hindi usual na nangyayari. Dati ko po kasi magsasabi lang siya na masama pakiramdam niya, pero ngayon hindi siya nakapagsabi. Nakita na kaagad ng magulang ko kung anong status ng katawan niya. So, nadala na sa ospital at yun nga po, pagkadala sa ospital, na diretso kaagad sa Kalapan sa ICU. So, at that time po, na ICU siya, sa umaga, na nabawian na po siya ng buhay. So, gusto ko lang din pong pasalamatan yung mga tao sa likod ng laban ng kuya ko sa kanyang pagkakasakit. Siya po ay lumaban sa kanyang sakit from 2021 to 2026. Yun po ang hanggang ngayon, sa ngayon. So within the span of 5 years, nakalaban pa po siya sa kanyang karamdaman. So gusto kong pasalamatan yung mga kapatid ko na patuloy na walang sawang tumulong sa kapatid ko at paglaban sa kanyang karamdaman. Sa asawa ko po din na maunawain
na kahit na may pamilya na ako is andyan pa rin po. May suporta pa rin akong binibigay. Hindi po issue ang suporta sa pamilya. At saka po sa isang kaila Ate Mildred, kaila Kuya Marvin na hindi man kami, kahit po hindi kami humingi ng tulong, gumagawa po, hindi man po galing sa kanila, gumagawa po sila ng way para makatulong. Sa mga tao po, kay Banat, kay Panong na nandito during na siya ay buhay nandito na nakakasama niya, maraming salamat sa inyo. Kahit hindi kayo namin kayo kadugo, hindi namin kayo kaano-ano, yung pagtulong nyo is walang hanggan. Saka sa mga tiyuhin ko na nakapaligid sa kanya, nung panahong tiyuhin ko sa tiyahin ko na nakapaligid sa kanya, nung siya ay nandito na sa Mindoro, nung siya ay may sakit na. At lalong higit po sa isang babae na nandirito ngayon na siya po ang naging malaking parte ng buhay niya. For the longest time na magkasama sila. At alam ko po na sa babaeng ito, nakita niya yung comfort niya. Siya po, doon niya po nakita yung gusto niya sa buhay. Ito yung gusto kong gawin. Lahat po ng gusto niya na magawa, nagawa niya kasama siya. So, Bane, maraming salamat sa iyo. Yung sumpa mo na from the beginning until the last, sabi mo, walang iwanan. Andito ka pa rin hanggang sa huli. Salamat sa iyo. At yun lang po. Ito po ang isa sa masakit na pangyayari sa aming buhay. Napakaaga pa po dahil siya po ay magku-41 anyos lang, magku-42 lang. So sa case naman niya is talagang napaka-prone na po niya sa heart attack. Hindi man po kami handa pero kailangan na namin tanggapin na talagang hanggang doon na lang dahil lumaban naman po siya. Yung paghihirap niya nakita namin kung paano siya lumaban sa karamdaman na ito. So yun lamang po. Magandang gabi po sa lahat. Unang-una gusto ko magpasalamat sa mga nakiramay, yung mga nandito ngayon. Sa mga kaibigan niya. Yung iba galing pa sa malayo. Maraming salamat po. Ito na yung huling lamay niya. Siyempre gusto ko magpasalamat sa Diyos kasi 42 years siyang ipinahiram sa pamilya niya. 15 years sa akin. Siyempre, sino ba naman ako para magreklamo pa? Salamat sa mga kapatid niya na hindi siya pinabayaan. Kay Pen, laking hirap mo, salamat. Sa nanay niya, syempre. Minsan tinanong ko si mother, anong ginawa niyo? Bakit kayo nagkaroon ng anak na ganitong klaseng tao? Wala naman syempre ng perfectong relasyon. Meron kaming problema. Pero lahat ng yon nalagpasan kasi sa kabila ng mga pagsubok, pinilit namin piliin ang isa't isa. Hindi ko na irereklamo yung bakit siya kinuha. Lahat naman tayo doon pupunta. Pero ayoko sana nga magtanong, pero tanong ko bakit napakaaga. 42 lang po si Alfie. Magpo-43 sa August. Naging masaya ang buhay niya, pero yung huling 5 taon niya, struggle. Nag-struggle siya.
sa tuwing mag-uusap kami, lagi siyang may daing, may masakit. Kung pwede ko lang kunin yung sakit. Kasi siya na, ang hirap lang kasi. Na ano naman, tanggap ko naman na, wala na. Kaya lang, napakahirap lang tanggapin yung lungkot na pagkatapos nito, wala ng tao. Baka nga doon palang mag-sink in sa amin yung hindi na namin siya makikita kahit kailan. Salamat Lord kasi andito kami lahat para sa'yo. First 2 nights na nakaburol siya, sabi ko lahat ng gusto kong sabihin, sasabihin ko sa'yo. Pero nagsisimula pa lang yung tribute. Ang dami nang tumatakbo sa isip ko. Siyempre hindi ko na isa-isahin, baka hindi tayo matapos ano. Pero ang dami pa pala. Ang dami pang mga gustong sabihin na sana nasabi ko noon. Ang dami ko sanang gustong gawin na sana nagawa ko noon. Pero I guess wala na akong chance para patunayan sa kanya yun. Ayoko magsisi pero hindi maiwasan, may mga regrets talaga na sana yung mga hiniling niya sa akin na pagbigyan ko pa. Yung mga tawag niya na hindi ko nasagot, sana nasagot ko. Yung mga hiling niya sa akin na umuwi ako dito, na tinanggihan ko. I'm sorry. Kulang yung salitang I'm sorry, pero alam ko mauunawaan mo. Sa tagal po ng relasyon namin, kahit kailan hindi niya ako pinatulan ng salitaan, hindi ako nakarinig ng kahit na anong mura sa kanya, hindi ako nakatikim ng kahit na konting turok, sampal, wala. Dadaanin niya lang ako sa pananahimik. Salamat kasi napakahaba ng pasensya mo. Hindi lang sa akin, sa lahat. Salamat kasi yung natitira mong buhay, inilaan mo sa pamilya mo. Sana napasaya kita. Sana naging maligaya ka sa piling ko. Baunin mo yung pagmamahal ko. Salamat po sa mensahe kay Sarapin. Malungkot na gabi po sa inyo. Ako po ay hipag ni Kuya Alpi, asawa po ako ni Iya. Ang masasabi ko po kay Kuya Alpi ay napaka mabait niya. Kahit na may tampuhan, para hindi siya nag-aano ng sama ng loob. Parang hindi namin nakita na nagalit siya or baka kinikimkim lang niya lang yun. Pero never siyang sumagot na nagagalit siya sa amin. Tsaka, thank you kasi ginagalit mo kami kay Bella. Alam ko, proud na proud ka sa amin. Proud na proud ka kay Bella. Tsaka, thank you kasi nakita mo ako. Thank you kasi naramdaman ko na I belong. Yun, thank you, Kuya. Mahal na mahal ka lang. Salamat po sa mensahe sa inyong bayaw. Ano po ang masasabi niyo kay Sir Alpi? Si nanay, o sige, tayo patay mo na. At sa mga Tanggapin niyo na yung point niyo.
Ang gabi po sa mga ito na po ang pinakang sakit. Nangyayari po sa buhay namin, hindi ko po inaasahin ito. Aking anak na naggabay at tumulong sa lahat ng mga lalong-lalo na sa pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Itong anak ko ito ay napakabait at hindi na yata siya marunong magalit. At ito ay matulungin. Nung nabubuhay pa po siya na po ang naging kaagapay namin. Alibasa po ay maaga rin nawala ang tatay niya. Siya na po halos ang gumampay na bilang ama ng responsibilidad at aking mga hiling ng mga sumunod sa kanyang mga kapatid. Hindi na nga po siya nakapagpamilya dahil ang kanyang inunang sa buhay ay maisalba at mapag-aral ang mga kapatid dahil kami po mahirap lamang. Ayaw niyang maranasan ang buhay na napakahirap, na mas mahirap pa po. Kaya awa naman po ng Diyos, makipagtulungan ang mga kapatid niya na nagsipag-aral kahit mahirap ang buhay. Nagtiis sila, nagtipid para na ang makatapos. Ngayon po ay nagsitanggumpay naman po makatapos lahat at may mga trabaho. At ako na lang po naging kasama nito nung siya ay huling sumakay ng barko. Doon po siya tinamaan na sakit. Siya po ay nakumpine sa Amerika na 1 linggo. Sana nga po ibabypass siya sa pagkaka-hospital niya. Meron naman po siyang agent na ang salita ay hindi niya iba ang lingwahe ng salita doon. Ay ang sabi ng kanyang agent, ibabypass siya. Ang inisip niya, nagpasya siya lang hindi siya pumayag para ang isip niya baka siya mamatay, hindi na maiuwi ang bangkaya dito sa Pilipinas. Kaya dito na lang po siya sa Pilipinas at pangunod sa Cardinal Santos. Marami na rin po heart center, Chinese hospital at kung saan dito sa Kalapag dito sa Sindoro. Kami po umasa na lagi siyang confine. Inasahan namin na pagdating ng 1 week, nakaka-recover na kalabas sa ospital. Ilang beses po yun sa nilaban niyang 5 taon ng kanyang karamdaman. Hindi po namin siya pinabayaan at nasuportahan din po namin siya. Ngayon itong mahigpit, itong huling atake niya, hindi po namin nakalain na siya magbibigay na. Nawala na po siya ng heart rate. Wala pa pong 24 hours sa pagpasok niya sa ICU. Kaya napakasakit po itong dumating sa buhay namin nangyari sa ating anak. Mahirap tanggapin pero pipilitin kong matanggap kahit anong hirap. Ngayon lang po ako. Mahirap ko palang maglibing ng anak. Napakahirap. Mahal na mahal po namin ang anak niya at ang mga kapatid niya ay suportado sa pagmamahal sa kanya sa lahat na. Dahil wala nga po siyang pamilya. Ako pong ina niya ang naging kaagapay at ang ating isang anak dito na kasama namin si Pen. Siya ang nakasaksi sa hitsura at nangyari sa pagkamatay ng kanyang kapatid. At salamat po sa mga kahit hindi namin kaano-ano ay siya po binantayan sa ospital. Kung ilang beses na siya ma-admit kahit saan pong ospital. Sa mga inaari, yung mga hindi man po namin kaano-ano ay mapagmahal siya sa aking kapatid, sa aking anak na naman ay mapagmahal, mabait. Salamat po sa ilang gabi
na kami ay inyong inagapayan at dinaluhan sa dalamhati namin sa aking anak. Bukas ay ihahatid na po natin siya sa huli niyang hantungan. Yun lang po at salamat po. Salamat Panay sa mensahe sa inyong anak. Dapat ko na tayo doon sa huling gawain ang pag-aalay ng bulaklak. Sabi nga tayo,
Oo, kaya mo, nagaskip yung dibdib ko. Ha? Nagaskip yung dibdib ko pag nandun ako. Ayo. Wala ka naman.
Tahimik ang gabi, pero ang alaala mo malinaw pa rin. Fonse, mahal kong kapatid, hindi ko akalaing darating ang araw na maiiwan kaming lahat, na ikaw ay wala na. Parang kailan lang magkasama tayong nagtatawanan, parang magkabarkada lang sa bawat kulitan. Salamat sa masasayang bonding natin, sa mga kwentuhan hanggang madaling araw din. Hindi ka lang kapatid para sa akin, naging tunay ka rin kaibigan sa damdamin. Sa bawat payo mong binitawan, baon ko hanggang ngayon. Sa
din ang laman ng aming puso't pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita, tol. Yakap mo ay hahanapin ang puso ko. Paalam, mahal kong kapatid. Hindi ka mawawala sa aming isip. Naaalala ko nung sinabi mo sa akin na piliin ko ang pamilya sa bawat desisyon. At dahil sa'yo napunta ako sa Batangas, nagkaroon ng trabaho at bagong pag-asa. Hindi man kita nakikita ngayon, ramdam ko pa rin ang gabay mo sa bawat panahon. At sa bawat habang natatahakin ko, dadalahin ko lahat ng alaala mo. Masakit tanggapin na wala ka na, pero nagpapasalamat akong naging kapatid kita. Sa bawat tawanan at sakripisyo, mananatili kang parte ng puso ko. Fons, hindi ka namin malilimutan, habang buhay kang ingatan sa aming alaala. Sa langit sana'y payapa ka na, habang kami patuloy na magmamahal sa'yo dito sa lupa. Hanggang sa muli nating pagkikita, wala nang luha, wala nang sakit pa. Paalam, mahal kong kapatid. Mahal na mahal ka namin. Fonse, salamat sa lahat, tol. Hanggang sa muli. Tahimik ang gabi, pero ang alaala mo malinaw pa rin. Fonse, mahal kong kapatid. Hindi ko akalaing darating ang araw na maiiwan kaming lahat, na ikaw ay wala na. Parang kailan lang magkasama tayong nagtatawanan, parang magkabarkada lang sa bawat kulitan. Salamat sa masasayang bonding natin, sa mga kwentuhan hanggang madaling araw din. Hindi ka lang kapatid para sa akin, naging tunay ka rin kaibigan sa damdamin. Sa bawat payo mong binitawan, baon ko hanggang ngayon sa buhay kong ginagalawan. Ikaw ang
Dahil sa'yo kapatid ko talaga. Fons, mahal na mahal ka namin. Ang alaala mo hindi kailanman kukupas sa amin. Sa bawat luha at bawat dasal, ikaw pa rin ang laman ng aming puso at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita, tol. Yakap mo ay hahanapin ang puso ko. Paalam, mahal kong kapatid. Hindi ka mawawala sa aming isip. Naaalala ko nung sinabi mo sa akin na piliin ko ang pamilya sa bawat desisyon. At dahil sa'yo napunta ako sa Batangas, nagkaroon ng trabaho at bagong pag-asa. Hindi man kita nakikita ngayon, ramdam ko pa rin ang gabay mo sa bawat panahon. At sa bawat hakbang na tatahakin ko, dadalahin ko lahat ng alaala mo. Masakit tanggapin na wala ka na, pero nagpapasalamat akong naging kapatid kita. Sa bawat tawanan at sakripisyo, mananatili kang parte ng puso ko. Fons, hindi ka namin malilimutan. Habang buhay kang iingatan sa aming alaala. Sa langit sana'y payapa ka na, habang kami patuloy na magmamahal sa'yo dito sa lupa. Hanggang sa muli nating pagkikita, wala nang luha, wala nang sakit pa. Paalam, mahal kong kapatid. Mahal na mahal ka namin. Fonse, salamat sa lahat, tol. Hanggang sa muli.